Alright, pusop sa inyo mga kababayan. So eto pong pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi yung lumalabas na balita kung saan napanood natin kanina sa Facebook na kung saan sinasabi po na ito daw pong si Sir Joey De Leon at saka daw po mga kababayan etong sina Tito Sen at Boss Vic Soto ay posible nga daw pong matalo ng Tape Incorporated mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung nagkalat na video na kung saan mga kababayan yung dating iskandal ni Sir Wally Bayola ay pilit pa pong hinalungkat para lamang po sirain etong si Sir Wally mga kababayan at para pagkakitaan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sana kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing magla-live po tayo or mag-upload ng mga ganitong klase ng video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. So anyway mga kababayan, punta na po tayo sa ating pag-uusapan bago pa tayo pumunta sa iba pang mga usapin. Ito muna yung unahin natin. So kung matatandaan nyo mga kababayan, kahapon natalakay natin yung patungkol sa isang vlog nitong vlogger ng Tape Incorporated na kung saan mga kababayan meron siya mga patutsada at mga sinasabing propaganda daw. Ano po yung ating mga ginagawang pagtatalakay dito at saka ng mga kasamahan nating vlogger. At sinasabi pa niya, inaakusahan niya ng fake news. Ngayon mga kababayan, after noon may inilabas po ulit siya na video na kung saan inihalin tulad po niya yung issue ng TVJ dito po sa Tape Incorporated at dun sa inilabas na resulta ng Supreme Court mga kababayan. So sabi dito, eto daw may breaking news daw itong vlogger ng Tape. Sabi po dito, breaking news, Korte Suprema naglabas ng desisyon na makakaapekto sa trademark case ni Joey De Leon versus Tape Incorporated. So sabi pa dito, Attorney Maggie Abraham Garduque, positibong manalo ang Tape laban sa laban na ito mga kababayan. So ibig sabihin, pinapaano po nila na meron daw pong inilabas na isang desisyon mga kababayan etong Korte Suprema na kung saan mga kababayan inihalin tulad niya pero ang nakalagay dito makakaapekto daw sa trademark nitong si Sir Joey De Leon kontra daw po dito sa Tape Incorporated. At dito may binanggit din siya na malakas daw po ang kumpirmasyon o loob nitong si Attorney Maggie Garduque na malaki ang positibong manalo daw po ang Tape Incorporated sa laban daw po kontra sa Tito Vic and Joey. So alamin natin yan kung ano nga ba yung ipinagmamalaki nila para nasabi nila na malakas yung kanilang laban kontra dito sa Tito Vic and Joey. So pakinggan po natin ito mga kababayan. Anyway, kinikredit natin to kay Ted Tape EB Defenders. Kanila po yan, gagawan lamang po natin ng reaction video at itatama natin pag may mali. So ito, i-play na po natin. Row. Okay po. Magandang araw po mga kapuso, mga kabulaga at mga kaibigan. Ako po si Ted, ang inyong Tape It Bulaga Defender. At ito po, mainit-init pang balita po ito, kapapasok lang po, ano? Merong ibinabang ruling. Ay, maminit na po, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. Ang Supreme Court today, no? Na maaaring maging president ng tungkol sa kaso din ng Tape Incorporated at ng kampo ng TVJ. Okay po? Sasabihin ko muna kung ano po yung kaso na binigyan ng decision ng Supreme Court at i-relate natin ito sa kaso ng Tape Inc. at sa kampo ni Joey De Leon at ng TVJ. So ibig sabihin mga kababayan, sa madalit salita, wala po itong kaugnayan sa kaso po ng Tape sa kaso po ng TVJ kontra po dito sa Tape Incorporated. Pero may pagkakatulad daw ayon sa kanila. So titingnan natin yung pagkakatulad na yon mga kababayan kasi usaping trademark din ata ito. Okay po. Today po nagbaba ang Supreme Court under Associate Justice Antonio Co ng decision tungkol sa CYMA. October 20, 2023 nung inilabas ito ng Supreme Court mga kababayan. So pakinggan natin kung tungkol saan ito. Pero nakalagay dito in a trademark application with an entity as prior use. So tingnan natin kung ano yung nilalaman pa. Restaurant trademark row. Okay po. Dalawang tao po ang involved dito, si Mr. Manuel Zulueta, siya po yung nagrereklamo at nag-file ng trademark, at si Mr. Roberto Goco, siya po yung may-ari ng Saima or CYMA Greek Taverna Company or CYMA Partnership kung tawagin. Okay po, sila po ay dating magkasama sa negosyo pero mas maraming shares kumbaga
si Mr. Goco dito sa partnership nila na ito. So, kumbaga siya ang pinakamay-ari talaga, si Mr. Roberto Goco. Okay, nagkaroon sila ng mga branches sa kanilang restaurant, Greek restaurant po ito, no? Nagkaroon sila ng mga branches, meron dyan sa Shangri-La, sa Shangri-La Plaza Mall, okay, meron din sa Boracay. Tapos, nung umusad ang mga araw, umusad ang mga taon, nagkaroon sila ng mga di pagkakaunawaan, at ito nga si Mr. Manuel Zulueta ay nag-file ng kanyang trademark application, at sinasabi niyang siya daw ang may idea, siya ang nakaisip nitong pangalan, no, CYMAN logo. Okay po. Kaya lang, ito nga po, yan, umabot na sila ng Supreme Court. Ganun po katagal, no, kasi syempre, pinail pa yun sa Court of Appeals, tapos inakyat pa sa Supreme Court. At ito nga, naglabas na ng decision ang Supreme Court. At sabi nila, yung pagpa-file niya ng trademark application ay dinideny nila kasi it is done with bad faith, no? Kasi ginagamit na ng CYMA partnership, yung company po, no, na pagmamayari ni Mr. Goco, ginagamit na nila yung pangalang CYMA. So parang ang gusto nila mga kababayan na mangyari, since ikinokonekta nga nila dito sa lumabas na ruling ng Supreme Court, ang gusto nilang palabasin mga kababayan na yung trademark application ni Sir Joey De Leon ay may malaki ang posibilidad na i-deny ng IPO Philippines mga kababayan dahil nga daw sa madalit salita parang ginagamit na nga ngayon ng Tape Bulaga yung pangalang Itbulaga mga kababayan. Pero kung titingnan naman po natin, kasi kaya ako naman nasasabi na malakas yung loob natin dito na ma-approve yung application nitong si Sir Joey De Leon kasi yung ipinaparegister niya mga kababayan, na pangalan na Itbulaga Hyper Entertainment po. So ngayon, kung makikita po natin yung ginagamit ng Tape Incorporated ngayon na trademark mga kababayan, yun naman po ay para sa merchandising. At saka ang isa dito mga kababayan, nung ipinaregister po ng Tape Incorporated, yung pangalan or yung trademark na Itbulaga ay wala pong kaalam-alam yung mismong creator nung trademark, nung pangalan mga kababayan. At ang isa pa po dito, since wala nga pong alam yung gumawa ng pangalan, mga kababayan, na Itbulaga, yung creator nun, walang paalam, hindi ipinaalam ng Tape Incorporated. So doon pa lamang mga kababayan masasabi nating may bad faith na. Dahil hindi alam nung gumawa nung trademark, nung ipinaregister yung kanyang gawa sa ibang pangalan pa. At saka ang isa pa po dito mga kababayan, ang isa pang pinakamasaklap dito, nung ipinaregister na Leon, hindi muna nila tinanong yung nagmamay-ari or yung gumawa nung trademark. At ang isa po pong pinakamalupit dito mga kababayan, since eto nga pong si Sir Joey De Leon yung gumawa nung trademark nung pangalan na Itbulaga ay hindi pa empleyado ng Tape Incorporated kung hindi talent pa mga kababayan. Ibig sabihin nun, wala pong pinangahawakan ng Tape Incorporated para masabi nilang kanila yung trademark na yon at kanila yung pangalan na yon na nagpapatunay na may karapatan sila kaya nila ipinarehistro yon. Yun po mga kababayan. So hindi po natin pwedeng ihalin tulad dun sa sinasabing pangalan ng restaurant na yon. Kasi unang-una, magkasosyo yung dalawa sa negosyo. Eto naman pong Tito Vic and Joey or etong si Sir Joey De Leon, talent po ito mga kababayan, talent po ito ng Tape Incorporated at hindi po ito empleyado. So malaki po talaga ang pagkakaiba. So ipagpatuloy pa natin. And logo sa kanilang company. Okay? Nung nag-file, etong si Mr. Manuel Zulueta ng kanyang trademark application. Kaya they are considering it na ginawa ito ni Zulueta in bad faith. Okay po. So, paano natin ito i-relate ngayon sa kaso ng TVJ at ng Tape Incorporated? Siguro naman may idea na po kayo, no? Kung paano natin ito i-connect. Ito. At saka nga pala mga kababayan, nakalimutan ko, kaya nag-a-apply ng application itong si Sir Joey De Leon, mga kababayan, para magamit niya yung trademark na yon. At saka baka baka nakakalimutan po ng mga vlogger ng Tape Incorporated may nakaabang na cancellation doon sa trademark na ginagamit ng tape na Itbulaga. At kung sakasakali mga kababayan na mag-proceed or mapapunta sa Tito Vic and Joey yung desisyon ng korte na kansilahin yung trademark mga kababayan na ginagamit ng Tape Incorporated, automatic mga kababayan na ma-approve at ma-approve yung application nitong si Sir Joey De Leon. Kasi unang-una, wala nang kapangalan. Pangalawa mga kababayan, nung ipinaparegister ni Sir Joey De Leon, yung application ng trademark na Itbulaga, walang naghabol or walang humarang mga kababayan. Dahil unang-una, binigyan ng 30 days itong Tape Incorporated na mag-oppose po dun sa application nitong si Sir Joey De Leon. Ang problema nga lang mga kababayan, yung 30 days na yun, lumampas na
at hindi na po nakaabot sa deadline etong Tape Incorporated at napakababaw pa ng kanilang dahilan. Kaya hindi po talaga natin pwedeng i-connect dito sa lumabas na ruling ng Supreme Court mga kababayan at sa ibang kaso etong nangyayari sa Tape Incorporated at saka po sa Tito Vic and Joe.